ang Pilipinas, isusunod na ang pagbili sa Global Eye Multirole Airborne Early Warning and Controlled Aircraft. Ito nga po mga idol, ang isa sa pinaka-advance na klase ng eroplano na pwedeng bilhin ng isang bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Global Eye mga idol na isang multirole airborne early warning and control aircraft ay mula sa Swedish Defense and Security Company na Saab. Ito nga po ay binubuo ng iba't ibang klase ng sensors mula sa Saab's ERI ER Extended Range Radar and Mission System. Ito nga po ay in-install sa Bombardier Global 6000 or 6500 Long Range Business Jet. Noong 2016, ang Swedish Defense Company na Saab ay inanunsyo ang pag-launch ng program upang i-integrate ang variant ng kanilang ERI radar system sa isang Canadian Bombardier Global 6000. Ito nga po ay isang long-range business jet na produce para sa Specialized Airborne Early Warning and Control Aircraft. Ang platform nga pong ito ay tinawag na Global Eye. Ang Saab ay nag-launch ng ganitong klaseng eroplano bilang tugon sa interes ng kanilang mga potential customers. Bago nga po ang development sa Global Eye, ang Saab ay nag-fitted na ng ERI sa iba't ibang platforms tulad ng Swedish Saab 340 AEW NC at ang Brazilian Embraer R99. Upang i-facilitate ang program, ang Saab ay sinecure ang Supplemental Type Certificate na nag-authorize sa modification ng existing na Global 6000 upang maging Global Eye configuration. Ang eroplanong ito ay unang lumipad noong March 2018 at introduce naman noong 2020. Sa kasalukuyan ay meron pa lamang 5 units ang mga nagawang ganito. Ang current military operator nito mga idol ay ang United Arab Emirates na meron ng sa kasalukuyan na 4 na units at meron pang isang in order. Habang future operator naman nga po nito ang Sweden na meron ng 3 in order. Potential operator naman nga po nito ang France, Greece, Finland, Canada at Pilipinas. Field bids naman nga po ang naganap sa Finland at NATO. Kung hindi nga po ang eroplanong ito ang ma-acquire ng Pilipinas, ay pwede rin ang mas lumang variant na Saab 340 AEW&C na isang Swedish Airborne Early Warning and Control Aircraft din. Ito nga po mga idol, ang isa sa naunang ginawang early warning aircraft ng Saab. Ang eroplanong ito ay pinapalipad ng 3 crew, may habang 20.57 meters, wingspan ng 21.44 meters, at height na 6.97 meters. Ang empty weight naman nito mga idol ay 10,300 kilograms, habang ang gross weight naman ay 13,155 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay dalawang General Electric CT7-9B na nagpo-produce ng 1,390 kilowatts. Ito nga po ay may endurance na 5 hours at may service ceiling na hanggang sa 25,000 feet. Mga idol, isang magandang opportunity nga po para sa Pilipinas na makapag-acquire ng ganito ka-advanced na eroplano para sa Philippine Air Force. Ilan nga lang po ang mga mapapalad na bansa na mayroong airborne early warning and control aircraft. Kaya't kung ang Pilipinas ay makakapag-acquire din ng sarili nitong ganitong klaseng eroplano, ay siguradong magiging advance ang kagamitan ng ating bansa. Malaking boost nga po ito para sa Philippine Air Force dahil madadagdagan na naman ang kanilang capabilities. Makakatulong nga po ang mga eroplanong ito na dumipensa sa ating mga teritoryo upang ma-detect agad-agad ang mga kalaban. Ginagamit nga rin po ang eroplanong ito sa pag-detect ng mga missiles at mga eroplanong pumapasok sa ating airspace. Kaya't malaking bagay ito mga idol upang mas maging protektado ang ating bansa. Bukod pa dyan mga idol ay mas mura nga pong ino-offer ng Saab ang ganitong klaseng eroplano kung ikukumpara sa iba't ibang mga suppliers. Kaya't sana mga idol ay matuloy na nga po ang acquisition project na ito at nang sa karoon ay magkaroon din tayo ng mga advanced na kagamitan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!